Sa kailaliman ng gabi sa Intramuros, kung saan ang bawat sulok ng mga lumang pader ay tila may ibinubulong na lihim ng nakaraan, nananatiling gising si Trinidad sa loob ng kanyang maliit na silid-gawaan. Ang amoy ng lumang papel, tuyong pandikit, at alikabok ng kasaysayan ang nagsisilbing hangin na kanyang hinihinga. Sa harap niya, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ay nakapatong ang aklat ng panalangin ng kanyang ina, isang relikya ng katapatan na tila naghihingalon na sa kalumaan. Maingat ang bawat galaw ng kanyang mga daliri. Para kay Trina, ang pagpapanumbalik ng isang sirang libro ay katulad ng paghihilom ng isang sugat. Ginagamit niya ang pinakapintidong sinulid upang pagdugtungin ang mga pahinang halos maging abona sa bawat hawak. Ang bawat tusok ng karayom sa balat ng aklat ay tila pagtatahirin ng kanyang sariling pangarap para sa darating na linggo, ang kanyang kasal kay Marco. Sa gitna ng pagtanggal niya sa lumang gulugod ng aklat, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na hindi dapat naroon. May isang matigas at manipis na bagay na nakasingit sa pagitan ng makapal na karton at ng luma nitong pabalat. Gamit ang isang maliit na sipit, dahan-dahan niyang hinila ang isang madilaw na sobrang nakatiklop ng maigi. Sa loob nito ay isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang panulat ng kanyang amang si Don Rafael bago ito igupo ng karamdaman. Binasa niya ang bawat salita ng may pagigil na hininga. Ang bawat letra ay tila isang hampas ng katotohanan na nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi si Lucy, ang kanyang kapatid na tinuring, ang tagapagmana ng lupain sa Binondo. Ang lahat ng pagsasakripisyo ni Trina, ang bawat sentimong ibinayad niya sa utang ng pamilya, ay kinikilala ng kanyang ama sa bawat pangungusap ng dokumentong yon. Siya ang tunay na may-ari ng lahat, ngunit bago pa man dumaloy ang luha ng pangungulila sa kanyang mga mata, isang tunog ng pagpihit ng seradura sa kabilang silid ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon ang malakas na kalansing ng susi, kundi isang dahan-dahan at tila nagnanakaw na paggalaw. Ang pag-ungol ng luma at kinakalawang na bisagra ng pinto ng sala ay naghatid ng kilabot sa kanyang balat. Patay ang lahat ng ilaw, maliban sa maliit na lampara sa kanyang mesa. Sa pamamagitan ng bahagyang pagkawang ng pinto ng kanyang silid-gawaan, nakita niya ang dalawang anino na nagtatagpo sa gitna ng kadiliman. "Are you sure she's asleep, Marco? Baka mahuli tayo. I don't want any drama tonight." Ang tinig ni Lucy ay malambing, puno ng mapanlinlang na tamis na tila asukal na may halong lason. "Don't worry, baby. Trina is too busy with her dusty old books. Ganyan naman siya, di ba? She finds comfort in things that are already dead." Sagot ni Marco. Ang boses ng lalaking pinangakuan ni Trina ng kanyang buong buhay ay malamig. Walang bahid ng pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya tuwing umaga. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga paa na tila unti-unting umaakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa sobrang naglalaman ng katotohanan, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ng kanyang mapapangasawa na ngayon ay nakayakap sa kanyang kapatid. Once the wedding is over, kailangan na nating pirapirasuhin ang asset ng Monte Alegre. I already talked to Attorney Pelaez. We will make her sign the power of attorney as a wedding gift to me. Sasabihin ko, it's for our stability. Wika ni Marco, kasunod ang isang mahinang tunog ng paglapat ng kanilang mga labi na tila isang sampal sa dangal ni Trina. Poor Trina, pagkutya ni Lucy. She thinks she's the hero of this family dahil lang sa utang na loob. Little does she know we're going to put her father in a home and sell everything. She can keep her books while we keep the millions. Ang bawat salita ay tila mga anay na unti-unting nginunguya ang pundasyon ng mundong binuo ni Trina. Ang hiya na kanyang iniingatan, ang sakripisyong ibinigay niya para sa kapatid na akala niya'y nangangailangan, ay isa lamang palang malaking katatawanan para sa dalawang taong pinagkatiwalaan niya.
Napatingin si Trina sa kanyang mesa. Ang karayom na ginagamit niya sa pag-aayos ng aklat ay nakabaon pa rin sa isang pahina, tila isang saksi sa kanyang pagkabigo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, hindi dahil sa galit na sumasabog, kundi dahil sa bigat ng pagkakaunawang siya ay isang banyaga sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan niyang binitiwan ng sobre at hinayaang mahulog ang isang patak ng luha sa ibabaw ng dialektong isinulat ng kanyang ama. Ang basa at madilim na marka sa papel ay tila isang selyo ng kanyang bagong kapalaran. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang yabag ng mga paang papalayo. Kasunod ang marahang paglapat ng pinto na tila nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang pagiging bulag. Nanatiling nakatitig si Trina sa dilim. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-asa, kundi ng isang malamig at matalim na liwanag ng pagpapasya. Ngunit sa kanyang pagtayo upang itago ang dokumento, isang hindi inaasahang liwanag mula sa labas ng bintana ang tumama sa isang lumang plorera sa tabi ng kanyang mesa. Ang anino nito ay mabilis na gumalaw at ang pagdausdos ng isang maliit na kagamitan mula sa gilid ng mesa ay lumikha ng isang tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Trina, are you still awake?" Ang tinig ni Marco ay malapit na, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Ang tunog ng mga hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang kaligtasan. Mabilis na itinago ni Trina ang sulat sa ilalim ng isang makapal na piraso ng katad bago pa man tuluyang bumukas ang pinto ng kanyang silid gawaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, kaya't mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa upang pigilan ang anumang bakas ng takot. Nang pumasok si Marco, ang liwanag mula sa pasilyo ay naghatid ng isang mahabang anino na tila gustong lumamon sa buong silid. "Trina, bakit gising ka pa? Masyado ka nang nagpapagod para sa librong yan." Malamig ang tinig ni Marco, ngunit sa pandinig ni Trina, bawat salita nito ay tila kiskis ng isang matalas na patalim sa sahig. Lumapit ang lalaki at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngayon ay tila lamig ng isang bangkay na dumidikit sa kanyang balat. "Malapit na itong matapos, Marco. Gusto ko lang siguraduhing maayos ang lahat bago ang kasal," sagot ni Trina. Pilit niyang pinapatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Hinalikan siya ni Marco sa noo. Isang halik na dati ay simbolo ng proteksyon, ngunit ngayon ay naramdaman ni Trina ang isang kakaibang amoy. Hindi iyon ang pabangong iniregalo niya rito. Isa itong matamis at masangsang na halimuyak, ang amoy ng bulaklak na madalas gamitin ni Lucy. Ang sikmura ni Trina ay kumulo, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang ikinukubli. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina, ngunit hindi nito kayang tunawin ang ginaw sa puso ni Trina. Nakaupo siya sa hapag, pinagmamasdan si Marco na masayang nagtitimpla ng kape. Ang bawat galaw ng kutsara sa loob ng tasa ay lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat minutong lumilipas patungo sa kanyang kapahamakan. Pumasok si Lucy sa kusina, suot ang isang manipis na pantulog na tila hindi angkop sa isang ampon na naninirahan sa bahay ng kanyang ate. "Ate Trina, good morning. You look tired. Siguro dahil yan sa puyat. Why don't you let Marco handle the legal papers today? He's a lawyer. He knows best." Wika ni Lucy, habang malambing na sumasandal sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga mata ay nakawari kay Marco. "That's right, honey. After breakfast, pupunta ako sa opisina ni Isandro. I'll make sure all the properties are secured under our joint names. Para wala ka na ring iisipin, and you can focus on being a beautiful bride." Dagdag ni Marco, sabay abot ng isang tasa ng mainit na kape kay Trina.
Tinitigan ni Trina ang maitim na likido. Sa loob nito, nakikita niya ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng tila, unti-unting nilalamon ng kadiliman. Marco? Si Papa? Kamusta ang check-up niya kahapon? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay mataman na nakatitig sa bawat reaksyon ng mukha ng lalaki. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang paghinga ni Marco ay bahagyang bumagal, isang senyales na tanging si Trina lang ang nakakaalam bilang tanda ng pag-iisip ng kasinungalingan. He's stable, pero sabi ng doctor, he needs more rest. Baka kailangan nating limitahan ang pagbisita sa kanya para hindi siya mapagod. Don't worry, I'm handling everything. Ngumiti si Trina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Marco. Napakabuti mo talagang mag-alaga sa pamilya ko. Nang makaalis si Marco para sa kanyang kunwaring trabaho at pumasok naman si Lucy sa banyo upang mag-ayos, naiwan si Trina sa gitna ng sala. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Naglakad siya patungo sa silid-aklatan ni Marco. Isang lugar na dati ay hindi niya pinapakialaman bilang tanda ng paggalang sa privacy ng kanyang mapapangasawa. Ngunit ang paggalang ay wala na. Ang tanging natira ay ang matinding uhaw para sa katotohanan. Dahan-dahan niyang pinihit ang trangka ng pinto. Ang marahang pag-atras ng kahoy mula sa hamba ay tila isang bulong ng babala. Sa loob, ang amoy ng mamahaling tabako at leather ay nanunuot sa kanyang ilong. Hinalughog niya ang mga drawer ng mesa ni Marco. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga kontrata sa real estate, nakatago ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi iyon kontrata ng lupa o insurance para sa kasal. Ito ay isang sertipikasyon mula sa isang pribadong institusyon para sa mga may karamdamang mental. Sa itaas na bahagi, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, Don Rafael Montealegre. At sa ilalim nito, ang lagda ni Marco bilang petitioner kasama ang rekomendasyon ni Attorney Isandro Pelaez upang ideklarang incapacitated at insane ang kanyang ama. Naramdaman ni Trina ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, yakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para buhayin ang negosyo ng pamilya, ay ginagamit na pala upang unti-unting ibaon ang kanyang ama sa limot habang buhay. Hindi lamang pala ari-arian ang gustong kunin ng mga taong ito. Gusto nilang burahin ang pagkatao ng kanyang ama at gawin siyang isang bilanggo sa loob ng isang malamig na pasilidad habang sila ay nagpapakasasa sa kayamanan ng mga Montealegre. Isang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang marahang pagkiskis ng tsinelas ni Lucy sa sahig ay papalapit sa silid na yon. Mabilis na isinara ni Trina ang folder, ngunit sa kanyang pagmamadali, ang isang piraso ng papel ay nahulog at sumingit sa ilalim ng mabigat na mesang gawa sa nara. Sa loob ng silid sa ospital, ang hanging umiikot ay may dalang pait ng gamot at ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Trina sa tabi ng higaan ng kanyang ama, habang ang tanging naririnig ay ang rhythmic na pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Don Rafael sa tulong ng mga makina. Pinagmasdan niya ang mga kamay ng matanda. Mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa mga luma at mahahalagang kasulatan. Ngunit ngayon ay tila mga tuyong sanga na lamang na walang buhay. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa dibdib ni Trina. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natulog upang mapanatiling buhay ang pangalan ng kanilang pamilya. Lahat ng sakripisyong yon ay ginawa niya dahil sa utang na loob. Isang utang na tila naging kadena na sa kanyang mga paa mula noong bata pa siya. Ngunit sa bawat pagtitig niya sa amang hindi na makapagsalita, ang katotohanang natuklasan niya kagabi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang katawan. Ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Isandro Pelaez, ang taong itinuring nilang bahagi na ng pamilya sa loob ng mahabang panahon.
Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit sa bawat paglapit niya, nararamdaman ni Trina ang isang mabigat na presensya ng panlilinlang. Ang abogado ay may bitbit na itim na bag at sa kanyang mukha ay nakasuot ang isang maskara ng pakikiramay. Hija, I didn't know you were here this early. Panimula ni Isandro. Ang boses ay malambing ngunit may tonong mapanuri. How is Don Rafael? I hope he's doing better kahit papaano. Ganun pa rin po, attorney. Walang pinagbago. Maikling sagot ni Trina. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Tumayo si Isandro sa kabilang panig ng higaan at binuksan ang kanyang bag. Look, Trina, we need to talk about the business. You know how much your father values the printing press. Pero sa kalagayan niya ngayon, we need to ensure na hindi titigil ang operation. I have some documents here. Isang special power of attorney. It's just to authorize Marco to sign for the bank transactions while we prepare for the wedding. Para naman hindi ka na ma-stress sa mga paperwork. Inilahad ni Isandro ang mga papel sa ibabaw ng maliit na mesa. Hija, remember everything your father did for you. This is the only way to protect his legacy. Huwag mo nang hintayin na magkaroon pa ng aberya sa legal side. This is for the family's sake, and you know how much we owe to this name. Naramdaman ni Trina ang bigat ng salitang utang na loob. Ginamit ito ni Isandro bilang isang matulis na sandata upang pasunurin siya. Tiningnan ni Trina ang kanyang ama. Ang mga mata ni Don Rafael ay bahagyang nakadilat. Tila may gustong sabihin, ngunit ang kanyang dila ay nananatiling bilanggo ng kanyang karamdaman. Nakita ni Trina ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ng matanda. Inabot ni Isandro ang isang mamahaling ballpen sa kanya. Sign here, Trina. Just a simple stroke, and everything will be handled by professional hands. Marco and I will take care of the rest. Isang malamig na pawis ang lumabas sa noon ni Trina. Ang kanyang daliri ay humawak sa malamig na katawan ng ballpen, ngunit bago pa man ito sumayad sa papel, sinadya niyang bitiwan ang kanyang hawak. Ang ballpen ay gumulong sa sahig. Dahan-dahang tumawid sa ilalim ng bukas na bag ni Isandro na nakapatong sa upuan. Pasensya na po, attorney. Masyado lang akong nanginginig. Paumanhin ni Trina habang yumuyuko upang kunin ang ballpen. Sa sandaling iyon, habang ang kanyang mukha ay malapit sa sahig, nakita niya ang isang bahagi ng papel na nakausli mula sa folder sa loob ng bag ni Isandro. Hindi ito ang SPA na pinapapirmahan sa kanya. Isa itong deed of transfer para sa lupain sa Binondo. At ang pinakanakakagimal na nakita niya ay ang pirma sa ibaba ng dokumento. Ito ay ang pirma ni Don Rafael. Isang pirma na perpekto, matatag at malinaw. Isang bagay na imposibleng magawa ng kanyang ama sa loob ng huling 3 buwan. Ang bawat kurba ng letra ay tila isang sumpa sa kanyang paningin. Alam ni Trina ang bawat galaw ng kamay ng kanyang ama, at ang pirmang nakita niya ay isang malupit na palsipikasyon. Dahan-dahang tumayo si Trina, hawak ang ballpen ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tila naging bato. Tumingin siya kay Isandro, na ngayon ay nakangiti ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang taong ito, na pinagkatiwalaan ng kanyang ama ng lahat ng kanilang lihim, ay kasabwat ni Marco sa pagpatay sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Attorney, can I have a few days? I just want to pray about this first. After all, big event ang kasal next week. I want my mind to be clear before signing anything. Wika ni Trina, habang ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Bahagyang nagbago ang anyo ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila sinusukat ang katapatan ng dalaga. Don't take too long, Trina. Opportunities don't wait, and neither does the law. Remember, everything you have now is because of this family. Don't let them down. Nang makaalis si Isandro, naiwan si Trina sa loob ng silid na lalong naging masikip sa kanyang paningin. Lumapit siya sa kanyang ama
at hinawakan ng malamig na kamay nito. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na siya ang Trina na sunod-sunuran sa utang na loob. Hinalikan niya ang kamay ni Don Rafael at bumulong sa wikang tanging sila lang ang nakakaalam. Papa, patawad dahil naging bulag ako. Pero sumusumpa ako. Hindi nila makukuha ang kahit isang pirasong papel mula sa atin. Ako ang magtatama sa lahat ng sinira nila. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman ni Trina ang isang mahinang pisil mula sa mga daliri ng kanyang ama. Isang huling babala, o marahil ay isang basbas para sa digmaang sisimulan niya. Ang ulan sa Maynila ay tila walang balak tumigil, isang walang katapusang pagtangis ng langit na humahampas sa mga luma at bitak-bitak na semento ng Intramuros. Sa ilalim ng isang madilim na waiting shed, nakatayo si Trina, basang-basa ang laylayan ng kanyang bestido at nanginginig ang mga balikat hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng mga dokumentong nakatago sa loob ng kanyang bag. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa bubong ay tila mga paalala ng bawat segundong nawawala sa kanya habang papalapit ang araw ng kanyang kasal. Naglakad siya patungo sa isang lumang gusali kung saan matatagpuan ang opisina at talyer ni Elijah Sarmiento. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga sapatos sa basang kalsada ay tila isang mabilis na kumpas ng kaba nang itulak niya ang mabigat na pintong gawa sa bakal at salamin. Ang matining na tunog ng isang maliit na kampana sa itaas ay nagpahayag ng kanyang pagdating sa loob ng isang silid na nababalot ng katahimikan at amoy ng sandalwood. Si Elijah ay nakaupo sa likod ng isang malawak na mesang puno ng mga antigong mapa. Itinaas nito ang kanyang paningin at sa likod ng kanyang mga salamin ay mababakas ang isang talas ng isip na tila kayang humiwa sa anumang kasinungalingan. Mabilis itong tumayo nang makita ang kalagayan ni Trina. Miss Montealegre, you're soaking wet. Bakit ka lumabas ng ganitong oras na malakas ang ulan? Ang boses ni Elijah ay baritono. May lalim ng awtoridad, ngunit may bahid ng tunay na pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Trina. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga emosyong hindi niya mailabas. Kinuha niya ang sobrang plastic mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa mesa. Kailangan ko ng tulong mo, Mr. Sarmiento. Sabi mo, may utang na loob ka kay Papa. Ngayon ko lang hihilingin ang kabayaran yon. Inabutan siya ni Elijah ng isang malinis at tuyong tuwalya bago ito naglakad patungo sa isang maliit na kusina sa gilid. Pagbalik nito, hawak na nito ang isang porselanang tasa na may usok ng mainit na tsaa. Hawakan mo muna ito. Your hands are shaking too much. It will help you calm down. Nang hawakan ni Trina ang tasa, ang init niyon ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Sa loob ng 10 taon ng pag-aalaga, sa lahat ng tao sa paligid niya, ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa kanya kung kailangan niya ng init, imbes na itanong kung kailan matatapos ang trabahong ipinagawa sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak sa ibabaw ng tsaa, ngunit mabilis niya itong pinunasan. These signatures, simula ni Elijah habang sinusuri ang mga dokumentong dinala ni Trina gamit ang isang magnifying glass. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa konsentrasyon. Hindi ito gawa ng isang taong may sakit na stroke. Too precise, too controlled. This is a professional forgery, Trina. Inilahad din ni Trina ang tungkol sa sertipikasyon ng mental hospital at ang balak ni Marco na ikulong ang kanyang ama. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Trina, lalong nagdidilim ang anyo ni Elijah. I knew Isandro Pelaez was a snake, but I didn't think he'd go this far with a man like Marco Villanueva. Bulong ni Elijah, ang kanyang tinig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Don't worry, I have been tracking Isandro's transactions for a while now. He has been laundering money from different family estates, and it seems your father's property is his next big catch. Bakit mo ito ginagawa, Elijah?
Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot na baka isa na namang patibong ang kanyang kinakaharap. Tumingin sa kanya si Elijah ng diretsyo. Your father saved my family's legacy when everyone else wanted to burn it for profit. He believed in integrity more than money. Hindi ko hahayaang bastusin ng dalawang oportunista ang pangalang Montealegre. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang malakas na paghampas ng ulan sa labas ay tila sinabayan ng biglang pagtama ng isang malakas na liwanag mula sa bintana. Ang mga headlight ng isang sasakyan ay gumuhit sa dingding ng talyer. Mabilis na lumalapit at huminto sa tapat mismo ng pinto. Naramdaman ni Trina ang pagtigil ng kanyang hininga. Sa gitna ng dilim at ulan, nakilala niya ang itim na sasakyan na madalas niyang linisin tuwing linggo. Ang sasakyan ni Marco. Kasabay nito, ang kanyang cellphone sa loob ng bag ay nagbigay ng isang sunod-sunod na panginginig. Isang tinig ng notification ang naghudyat ng mensahe mula kay Lucy. Ate, nasaan ka? Marco is looking for you. Sabi niya, he has a surprise for you tonight. He's on his way to your favorite workshop area. Are you there? Napatingin si Trina kay Elijah. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan sa labas at ang mabigat na yabag ng mga paa na mabilis na lumalapit sa pinto ng talyer ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang lihim. Paano nalaman ni Marco na nandito siya? At ano ang gagawin nito kapag nakita siyang kasama ang lalaking itinuturing nitong karibal sa negosyo? Hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa lahat ng kanilang plano. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang matulis na tinik sa kanyang dibdib habang nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtinang pelos sa loob ng talyer ni Elijah. Ang amoy ng basang lupa at mamahaling leather mula sa labas ay nanunuot sa silid. Hudyat ng pagpasok ng lalaking dapat sana ay kanyang sandigan. Sa kabilang panig ng tela, narinig niya ang marahang paghakbang ni Marco. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na kahoy ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng panganib. Elijah, I didn't expect to see you here late at night. Akala ko ba ay sarado na ang shop mo? Ang boses ni Marco ay puno ng mapanuring tono. May halong pagyayabang na tila pagmamay-ari niya ang bawat sulok na kanyang tinatapakan. Isang mahalagang kliyente lang ang dumaan para sa isang emergency restoration, Marco. Why the sudden visit? Are you here for business or just to breathe in the dust of history? Ang sagot ni Elijah ay nananatiling kalmado. Ang kanyang tinig ay parang malalim na dagat na walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Narinig ni Trina ang paggalaw ng mga gamit sa mesa, ang banayad na pagkiskis ng mga papel na tila isang babala. I'm looking for Trina, sabi ni Lucy. Baka raw dumaan siya rito. She's been acting strange lately at nag-aalala ako na baka masyado siyang napapressure sa kasal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Trina sa dilim. Pressure sa kasal. Ang lalaking ito ay may lakas ng loob na magpanggap na nag-aalala habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbuo ng isang kulungan para sa kanyang ama. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, narinig ni Trina ang muling pagbukas at paglapat ng pinto, hudyat ng pag-alis ni Marco sa talyer. Nang makalabas si Trina sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga lumang pahinang kanyang inaayos. Hindi na siya nagtagal. Sa tulong ni Elijah, nakabalik siya sa kanilang tahanan nang hindi napapansin. Ngunit ang katahimikan ng bahay ay tila isang patibong na naghihintay na sumabog. Sa sala, nakaupo si Lucy, may hawak na panyo at ang kanyang mga mata ay mapula, tila katatapos lang umiyak ng matindi. Nang makita niya si Trina, agad itong tumayo at yumakap sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na pumulupot sa braso ni Trina. Ate, saan ka ba galing? Marco was so worried. Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Ang boses ni Lucy ay nanginginig, puno ng drama na tila isang bida sa isang lumang pelikula. Ate,
I know everything. Alam kong nahihirapan ka sa utang ng family natin. Pero please, for my sake, let Marco help us. Huwag ka nang magmatigas sa lupain sa Binondo. It's the only way we can stay together as a family. Tiningnan ni Trina ang kanyang kapatid sa turing. Ang hiya na dati ay nagpapatahimik sa kanya ay unti-unti nang nilalamon ng isang matinding pagkamuhi. Lucy, bakit ba atat na atat kayo ni Marco na ipamigay ang lahat ng pinaghirapan ni Papa? Is this really about family? Or is it about something else? Bumitaw si Lucy at tumingin sa malayo. Ang kanyang balikat ay muling nanginginig sa paghikbi. Ate, how can you say that? I'm doing this because I don't want to be a burden anymore. Gusto ko lang na maging stable tayo. Si Papa, he's old. He needs better care than what we can give him here. Bakit mo ba kami pinaghihinalaan? Hindi na sumagot si Trina. Humakbang siya paakyat sa kanyang silid. Ngunit sa kanyang pagdaan sa kwarto ni Lucy, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya na pumasok. Ang silid ni Lucy ay puno ng mga mamahaling gamit, mga bag at sapatos na hindi kayang bayaran ng maliit na allowance na ibinibigay ni Trina mula sa kita ng bahay imprenta. Napansin niya ang isang basurahan sa tabi ng vanity mirror ni Lucy. Sa loob nito, nakapatong ang isang nilumot at gusot na piraso ng papel mula sa isang laboratorio. Dahan-dahang kininuha ni Trina ang papel at binuksan ito. Ang kanyang paningin ay lumabo nang makita ang nilalaman. Isa itong ultrasound report. Ang pangalang nakasulat ay Maria Lucia V. Isang alias na madalas gamitin ni Lucy sa kanyang mga social media accounts noon. Ngunit ang petsa at ang resulta ang bumasag sa huling hibla ng pasensya ni Trina. 9 na linggong buntis. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa isipan ni Trina. Ang pagmamadali sa kasal, ang pilit na paglipat ng ari-arian, ang pekeng pag-aalaga ni Marco sa kanyang ama. Lahat ng iyon ay para sa hinaharap ng batang dinadala ni Lucy. Habang siya ay nagpapagal sa loob ng talyer upang ayusin ang aklat ng panalangin para sa kanyang kasal, ang kanyang kapatid at ang kanyang mapapangasawa ay bumubuo na ng sarili nilang pamilya gamit ang dugo at pawis ng mga Monte Alegre. Naramdaman ni Trina ang isang matinding lula. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagsusuka ng kanyang kalooban ay hindi na mapigilan. Hindi na ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa isang malupit na pagtatraydor na binuo sa loob mismo ng kanyang tahanan, sa ilalim ng ilong ng kanyang amang walang kalaban-laban. Sino ang ama ng batang ito? Bagamat ang sagot ay tila nakaukit na sa bawat kasinungalingan ni Marco. Ang sakit ng kumpirmasyon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang likuran. Sa loob ng tahimik at amoy tintang silid ni Elia, ang bawat dokumentong nakalatag sa mesa ay tila mga piraso ng isang basag na salamin na sumasalamin sa mabulok na katotohanan. Nakatayo si Trina sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagdiloy ng ulan sa salamin. Habang sa kanyang likuran ay naririnig niya ang marahang pagbuklat ni Elijah sa mga record ng bangko at mga lihim na transaksyon. Ang bawat paglipat ng pahina ay lumilikha ng isang tunog na tila pagpunit sa huling bahagi ng kanyang tiwala. Trina, hindi lamang lupa at negosyo ang habol ni Marco. Ang boses ni Elijah ay mababa, puno ng bigat na tila isang babala. Ang mga record na ito mula sa isang underground casino sa labas ng Maynila ay nagpapatunay na ang iyong mapapangasawa ay lunod na sa utang. Milyon-milyon ang kanyang kailangang bayaran sa loob ng susunod na buwan. Naramdaman ni Trina ang isang matinding panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa pagdikit ng mga pinakapintidong pahina, ay tila nawalan ng pakiramdam, kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang makuha ang lagda ni Papa. Gagamitin nila ang aming tahanan upang bayaran ang kanyang mga bisyo. Lumapit si Elijah at tumayo sa kanyang tabi.
Ang init ng presensya ng lalaki ay nagbigay ng kaunting lakas sa nanghihina niyang sistema. Huwag kang mag-alala. Ang mga fingerprints na nakuha mo sa mga pekeng kontrata ay tugma sa mga kopya ng dokumento ni Isandro. We have enough to prove the forgery, but we need to time it perfectly. Isang pagkakamali lang at baka itakas nila ang iyong ama. Pagbalik ni Trina sa bahay ng mga Monte Alegre, ang kadiliman ng mansyon ay tila mas lalong naging mapanira. Pumasok siya nang walang anumang ingay. Ang kanyang mga hakbang sa lumang sahig ay tila mga anino na hindi nagiiwan ng bakas. Dumiretso siya sa silid ni Marco. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa kaba. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang makuha ang mga digital na ebidensya mula sa computer nito. Dahan-dahan niyang isinaksak ang isang maliit na kagamitan upang kopyahin ang mga file. Sa screen ng monitor, nakita niya ang mga folder na may pamagat na Project Binondo at Disposal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ng asul na bar na unti-unting napupuno, hudyat ng paglipat ng mga dokumento. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon ng pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihintay, isang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto ang nagpatigil sa mundo ni Trina. Ang dahan-dahang pag-atras ng kahoy mula sa hamba ay naghatid ng isang malamig na hangin sa loob ng silid. Mabilis niyang hinugot ang kagamitan at isiniksik ito sa kanyang bulsa, kasabay ng mabilis na pag-upo sa harap ng mesa. Kunwari ay nag-aayos ng ilang mga aklat na nakapatong doon. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang isang lalaking may malusog na pangangatawan, suot ang isang puting uniforme na madalas makita sa mga pasilidad ng medisina. Ang anyo ng lalaki ay malamig, walang emosyon, at may bitbit na isang itim na bag na medikal. "Trina, anong ginagawa mo rito sa dilim?" Ang tanong ni Marco ay may halong hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga. Pilit nang ngumiti si Trina, bagaman ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. I was looking for the list of guests for the wedding, Marco. Akala ko naiwan ko rito." Humakbang si Marco patungo sa kanya. Ang bawat yabag nito ay tila isang banta. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Trina. At sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Trina ang bahagyang panginginig ng kanyang balikat. "Anyway, it's good that you're here. I want you to meet Dr. Santos. Siya ang magiging espesyal na tagapangalaga ni Don Rafael simula mamayang gabi. He will ensure na hindi na mahihirapan ang papa mo sa paghinga." Tiningnan ni Trina ang tinawag na doktor. Ang tingin nito ay hindi tingin ng isang manggagamot, kundi ng isang bantay na handang sumupil sa sinumang lalaban. "Mamayang gabi. Marco, hindi ba't masyadong biglaan ito? Maayos naman ang lagay ni Papa sa ospital. Trust me, honey. Mas mabuti kung ililipat natin siya sa isang private facility kung saan walang makakaabala. It's for his own safety and for our peace of mind." Wika ni Marco habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa leeg ni Trina. Isang haplos na tila isang babala ng pagsakal. Naramdaman ni Trina ang bigat ng katotohanan. Ang disposal na folder na nakita niya sa computer ay hindi tungkol sa mga gamit. Ito ay tungkol sa kanyang ama. Balak nilang ilayo si Don Rafael sa ilalim ng kadiliman ng gabi, sa isang lugar na hindi na niya kailanman matatagpuan. Habang nakatitig si Marco sa kanya ng may mapanuring mga mata, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Trina. May oras pa ba siya upang iligtas ang kanyang ama? O tuluyan na siyang nahuli sa sarili niyang laro? Ang haplos ni Marco sa leeg ni Trina ay tila isang malamig na galamay na dahan-dahang humihigpit. Sa gitna ng dilim ng silid, ang tanging nagbibigay ng anyo sa kanilang mga anino ay ang malamlam na asul na liwanag mula sa monitor ng computer na nakalimutang patayin.
Naramdaman ni Trina ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo, ngunit pinanatili niyang walang kibo ang kanyang mga mata, tila isang estatwa ng katapatan sa harap ng isang mamamatay tao. Honey, bakit parang nanginginig ka? Are you scared of Dr. Santos? Ang bulong ni Marco ay may halong panunuya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kape, isang kombinasyon na nagpabaliktad sa sikmura ni Trina. Nagulat lang ako, Marco. Hindi ko akalain na ililipat natin si Papa ng ganito kabilis. Sagot ni Trina, habang ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ay mahigpit na nakahawak sa USB na naglalaman ng lahat ng dumi ng lalaking nasa harap niya. I just want what's best for him. Kung sa tingin niyo ni Isandro na mas safe siya sa private facility, sino ba naman ako para humadlang? Isang mapanuring katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Dr. Santos sa gilid at ang marahang pagtulo ng ulan sa labas na humahampas sa mga dahon ng puno. Matapos ang ilang sandali, binitawan ni Marco ang kanyang leeg at tumalikod. Good. Mag-ayos ka na. Susunod tayo sa ospital. Dr. Santos will prepare the sedative para hindi na mahirapan si Don Rafael sa biyahe. Utos ni Marco bago lumabas ng silid kasama ang misteryosong doktor. Nang masiguro ni Trina na wala na ang mga ito, mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Elijah. Ang bawat pindot niya sa screen ng telepono ay tila isang panalangin para sa kaligtasan. Wala nang urong ito. Ang gabi ng paglilipat sa kanyang ama ay ang gabi rin ng kanyang huling pagkakataon upang bawiin ang buhay ni Don Rafael mula sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Pagdating sa ospital, ang pasilyo ay nababalot ng isang nakakangilong katahimikan. Ang amoy ng alkohol at kamatayan ay tila mas naging matapang sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng fluorescent. Nakita ni Trina si Isandro na naghihintay sa labas ng silid ni Don Rafael. Hawak ang isang makapal na folder at isang ballpen na tila handang pumatay ng dangal sa bawat pirma. Everything is ready, Trina. The ambulance is waiting at the back exit. Mas mabuti doon para hindi na tayo mapansin ng ibang pasyente. Privacy is expensive, you know. Wika ni Isandro nang may mapait na ngiti. Pumasok sila sa silid at nakita ang matanda na mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang mukha ay tila mas lalong namutla sa ilalim ng mga tubo ng oksiheno. Dr. Santos began to prepare a syringe, the liquid inside reflecting the clinical light like a drop of poison. Bawat galaw nito ay pinagmamasdan ni Trina. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba habang hinihintay ang hudyat mula kay Elijah. Nang simulan ng itulak ang wheelchair ni Don Rafael patungo sa likurang bahagi ng ospital, ang tunog ng mga gulong sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na kumpas ng isang kabaong na inihahanda. Ang lamig ng gabi at ang basang simoy ng hangin ay sumalubong sa kanila sa loading dock. Isang itim na ambulansya na walang anumang marka ang naghihintay doon. Ang makina nito ay umaandar na at naglalabas ng isang mahabang usok na humahalo sa ambon. Ngunit bago pa man maisampa ang wheelchair sa loob ng sasakyan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng isa pang sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Mula sa madilim na bahagi ng parking lot, mabilis na lumabas ang isang pilak na van at humarang sa daraanan ng ambulansya. Ang mga headlight ng van ay biglang bumukas ng buong lakas. Isang nakakasilaw na puting liwanag na tumama ng direkta sa mga mata ni Marco at Isandro. Ang dalawa ay napapikit at napataas ang kanilang mga kamay upang protektahan ang kanilang paningin mula sa nakakabulag na liwanag. Sa gitna ng kislap ng liwanag at sa anino ng ulan, isang matangkad na figura ang lumabas mula sa van. Ang tindig nito ay matatag. Ang mga hakbang ay puno ng kapangyarihan na tila isang hukom na darating upang magbaba ng hatol. Si Elijah. The patient is not going anywhere, Marco. Ang boses ni Elijah ay umalingaw-ngaw sa bakanting loading dock, mas malakas kaysa sa ungol ng makina ng ambulansya. Ngunit hindi nagpatalo si Isandro.
Mabilis siyang humakbang sa harap ni Elijah. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. This is a private medical transfer, Sarmiento. Wala kang karapatang makialam dito. We have the legal documents signed by the daughter herself. Ang mga dokumentong tinutukoy mo, Isandro, ay kasing dumi ng budhi mo. Sagot ni Elijah habang itinataas ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na kasulatan na nakuha nila mula sa gabi ng pagtuklas. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Trina ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang hinila ang wheelchair ng kanyang ama patungo sa direksyon ni Elijah. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang pamilyar na tunog ng pagtakbo mula sa kabilang bahagi ng gusali ang nagpatigil sa lahat. Isang itim na sedan ang mabilis na pumasok sa parking lot at huminto sa likod ni Trina na humaharang sa tanging daan patungo sa kaligtasan. Ang pinto ay bumukas at lumabas si Isandro Pelaez na may dalang isang ngising tila sa isang demonyo. Akala niyo ba ay ganoon kadali ito? Ang wika ni Isandro habang ang liwanag ng kanyang sasakyan ay nagbibigay ng isang mahaba at nakakatakot na anino sa likuran ni Trina. Trina, you should have stayed in your room and fixed those useless books. Ngayon, pati ikaw ay isasama na namin sa pasilidad na pupuntahan ng ama mo. Naramdaman ni Trina ang paghapdi ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay ang pag-asa, ngunit sa likod niya ay ang mabulok na sistema na handang lumamon sa kanya ng buo. Ang tanging tanong na nananatili sa hangin ay kung sino ang mas mabilis, ang katotohanan o ang malupit na kamay ng kapangyarihan. Ang gabi ay tila isang malalim na sugat na hindi na mahihilom ng anumang gamot. Sa likurang bahagi ng ospital, ang matinding liwanag mula sa sasakyan ni Elijah ay unti-unting lumamon sa mga anino ni Marco at Isandro. Sa ilalim ng banta ng mga dokumentong hawak ni Elijah at ang presensya ng kanyang mga tauhan na tila mga pader na hindi matitibag, napilitang umatras ang dalawang mapagsamantala. Ang bawat hakbang pabalik ni Marco ay tila pag-amin ng kanyang pagkatalo sa gabing iyon, habang ang ambulansyang walang marka ay mabilis na lumisan sa gitna ng ambon, iniwan ng usok na mabilis ding tinunaw ng ulan. Nang mailipat si Don Rafael sa loob ng pilak na van ni Elijah, isang sandali ng kapayapaan ang bumalot sa pagkatao ni Trina. Hinawakan niya ang kamay ng ama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang isang init na hindi nagmumula sa lagnat, kundi sa kaligtasan. Pinagkatiwala niya ang ama sa pangangalaga ni Elijah na may kasiguraduhang dadalhin ito sa isang lihim at ligtas na pasilidad kung saan hindi na ito maaabot ng kamay ni Isandro. Huwag kang mag-alala, Trina. He is safe now. Focus on what you have to do. Ang bulong ni Elijah bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng paglapat ng mabigat na pinto ay tila isang pangako ng proteksyon. Nagbalik si Trina sa kanilang tahanan. Isang tahanan na ngayon ay tila isang malaking kabaong na gawa sa nara at alaala. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila bumibingi sa kanyang pandinig. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang gabi bago ang pamanhikan at ang formal na pagpapakilala sa kasal ay ang huling pagkakataon niya upang ihanda ang bitag na tatapos sa lahat. Pumasok siya sa kanyang silid-gawaan. Sa gitna ng mesa ay naroon ang aklat ng panalangin na kanyang inayos, isang simbolo ng katapatang tinalikuran na ng iba. Kinuha niya ang isang pulang kahon na gawa sa pelus, ang uri ng kahon na madalas paglagyan ng mga mamahaling hiyas. Ngunit sa loob nito, hindi ginto o diamante ang kanyang inilagay. Dahan-dahan niyang inayos ang mga kopya ng pekeng kontrata, ang mga screenshot ng utang ni Marco sa kasino, at ang ultrasound report ni Lucy. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang matalim na balisong na kanyang hinahasa sa dilim. Naglakad siya patungo sa kanyang silid-tulugan at tumayo sa harap ng malaking salamin. Doon, nakasabit ang kanyang damit pangkasal, isang puting obra na gawa sa pinong seda at bordadong pinyas.
Ito ay simbolo sana ng kanyang bagong simula, ngunit ngayon ay tila ito isang balat ng ahas na kailangang hubarin. Kinuha ni Trina ang kanyang gunting na ginagamit sa pagputol ng mga sinulid ng aklat. Ang kislap ng talim sa ilalim ng ilaw ng buwan ay tila isang babala. Marahan niyang hinawakan ng isang hibla ng sinulid sa dulo ng gupit ng tela. Hindi niya sinira ang buong damit, sa halip ay isang maliit at halos hindi mapansing bahagi ng tahi ang kanyang pinutol. Ang tunog ng pagkapunit ng hibla sa gitna ng katahimikan ay tila isang paglaya. Ang bawat sinulid na bumitaw ay katumbas ng bawat kasinungalingan ni Marco na kanyang pinuputol sa kanyang puso. Hindi ako ang biktima niyo, bulong niya sa sariling refleksyon sa salamin. Ako ang magiging huling pahina ng inyong kasamaan. Lumipas ang mga oras ng madaling araw na tila isang mahabang paghihintay sa hatol. Nang sumikat ang araw, ang liwanag nito ay hindi naghatid ng init kay Trina, kundi isang malamig na determinasyon. Maaga siyang nag-ayos, suot ang isang simpleng bestido na kulay abo. Tila sumasagisag sa pagitan ng dilim at liwanag na kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan ng umaga ay nabasag nang pumasok si Marco sa kanyang silid nang hindi kumatok. Ang buhok nito ay magulo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puyat at galit. At ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang taong nakakita ng multo. Trina, nasaan ang papa mo? Ang sigaw ni Marco ay may halong desperasyon at pananakot. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin. Wala siya sa ospital. Sabi ng mga nurses, kinuha siya ng isang hindi kilalang sasakyan kagabi. Did you do this? Do you have any idea how much trouble you're causing? Dahan-dahang humarap si Trina sa kanya. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang banayad at tila anghel na ngiti ang kanyang ipinakita. Isang ngiti na tila isang kutsilyong nakatago sa loob ng isang bulaklak. Bakit ka ba nag-aalala, Marco? Ang boses ni Trina ay malambing, puno ng mapait na ironya. Akala ko ba ay gusto mo siyang ilipat sa isang lugar na mas komportable? Don't worry, honey. Dadalhin siya sa pamanhikan natin mamaya. Siya mismo ang mag-aabot ng regalo natin para sa mga bisita. Isn't that what you wanted? Ang makasama ang buong pamilya sa araw ng tagumpay mo? Napatigil si Marco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit hindi siya makakilos sa harap ng kakaibang aura ni Trina. May isang bagay sa mga mata ng dalaga na hindi niya maipaliwanag. Isang lalim ng katotohanan na tila isang bangin na handang lumamon sa kanya sa isang pagkakamali lamang. Mananatili ba ang maskara ni Marco hanggang sa huling sandali? O sasabog ang lahat ng kanyang plano sa harap ng isang babaeng wala nang natitirang takot, kundi ang uhaw para sa katarungan? Ang bulwagan ng mansyong Monte Alegre ay nababalot ng halimuyak ng mga sariwang liryo at ang kumukutitap na liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier. Sa paningin ng mga piling panauhin, ang gabing ito ng pamanhikan ay isang pagdiriwang ng pag-ibig at pagkakaisa ng dalawang malalaking pangalan. Ngunit para kay Trina, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti sa isang libingan at ang bawat ngiti ng mga taong nasa paligid niya ay tila isang maskarang gawa sa manipis na papel na anumang oras ay maaari ng munit. Nakatayo si Trina sa gilid ng mahabang mesa na puno ng mga mamahaling putahe. Ang amoy ng nilutong karne at alak ay naghahatid ng bahagyang pagduwal sa kanyang sikmura. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa tindi ng pagkukunwaring bumabalot sa silid. Suot niya ang isang simpleng itim na bestido na may bordadong pilak, isang matapang na kaibahan sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, tila isang lawa na walang anumang alon bago ang isang malakas na bagyo. Tumayo si Marco sa gitna ng bulwagan, hawak ang isang kristal na baso ng mamahaling alak. Ang pagtama ng kanyang singsing sa baso ay lumikha ng isang matining na tunog na tumawag sa atensyon ng lahat. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan
Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kapangyarihan na tila siya na ang hari ng tahanang ito. To the woman who saved me and the woman who represents the heart of the Monte Alegre family, panimula ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Trina nang may mapanlinlang na pagsamba. Trina has been the pillar of this house. Her patience and her pure heart are the reasons why I am standing here today. Sa aming pagsasama, sisiguraduhin kong hindi na niya kailangang magbuhat pa ng anumang bigat. It's time for her to be the queen she truly is. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat paghampas ng mga palad ng mga panauhin ay tila bawat saksak sa pandinig ni Trina. Sa tabi ni Marco, nakaupo si Lucy, suot ang isang hapit na bestidong pula na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa kanyang kuya Marco. At paminsan-minsan ay humahawak ito sa kanyang tiyan na tila isang lihim na paalala ng kanyang dala-dalang katotohanan. Ate Trina, you look so stunning tonight, wika ni Lucy habang lumalapit sa kanya. Ang boses ay puno ng tamis na tila asukal na may halong lason. I am so happy that finally, someone will take care of you. You deserve all the rest in the world. Hayaan mo na si Marco ang magpatakbo ng lahat, okay? Just be happy for us. I mean, for your new life. Naramdaman ni Trina ang isang matinding hapdi sa kanyang puso nang makita ang kamay ni Marco na dahan-dahang gumapang sa ilalim ng mesa, hinahaplos ang tuhod ni Lucy habang ang kabilang kamay nito ay itinataas ang baso bilang pagpupugay sa kanyang mapapangasawa. Ang kawalan ng hiya ng dalawang ito ay tila isang apoy na sumusunog sa huling hibla ng pasensya ni Trina. Ngunit hindi siya sumabog. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang pulang kahon na gawa sa pelus mula sa kanyang bag. Ang bigat ng kahon sa kanyang palad ay tila ang bigat ng katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa, sa harap mismo ni na Marco at Isandro na abala sa pakikipag-usap sa mga investor. Marco, Isandro, Lucy. Ang boses ni Trina ay malamig at malinaw, sapat na upang marinig ng mga taong nasa malapit. Since this is a night of gifts and family union, I also have something to share. Isang espesyal na regalo na nahanap ko sa loob ng aklat ng panalangin ng aking ina. Something that I believe belongs to everyone here. Napatigil ang tawanan sa paligid. Ang tingin ni Isandro ay biglang naging matalas, tila isang hayop na nakaramdam ng panganib. Si Marco naman ay bahagyang kumunot ang noo, ngunit pinanatili ang kanyang magdangiti. Gift? Trina, honey, you don't have to give us anything. Your presence is enough. No, Marco. This gift is important. It's about the truth of our future and the legacy that Papa wanted to protect. Sagot ni Trina habang dahan-dahang binubuksan ang takip ng pulang kahon. Sa loob ng kahon, hindi nagniningning na hiyas ang bumungad sa kanila, kundi isang tumpok ng mga papel na may mga selyo ng korte at mga ulat ng laboratorio. Ang pinakaibabaw na dokumento ay ang orihinal na sulat kamay ni Don Rafael, ang tunay na diwa ng kanyang pamana na itinago niya sa loob ng maraming taon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga electric fan sa kisame at ang mabigat na paghinga ni na Marco at Isandro. Lumapit si Trina sa mikroponong nakalagay sa podium. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa metal na tila isang paghahanda para sa isang deklarasyon ng digmaan. Bago pa man makapagsalita si Trina, ang pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa labas ay naghatid ng isang mahabang anino patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng mga gulong ng isang wheelchair sa makinis na tiles ay tila isang mabilis na kumpas ng hatol na paparating. Lahat ay napalingon. Sa dulo ng pasilyo, itinatulak ni Elia Sarmiento ang wheelchair kung saan nakaupo ang isang lalaking maputla, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katotohanan. Si Don Rafael.
Nabitawan ni Marco ang kanyang kristal na baso. Ang pagbasag ng kristal sa sahig ay naglikha ng libu-libong maliliit na pirasong kumikinang, tila ang pagkabasag din ng kanyang perpektong plano. Tumitig si Trina sa kanyang mapapangasawa. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng walang anumang panginginig. Marco, the wedding is over before it even began. Shall we start reading the real testament of the Monte Alegre family? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, ang basag na kristal sa sahig ay tila mga luha ng nakaraan na hindi na muling mabubuo. Ang amoy ng alak na tumapon ay humalo sa halimuyak ng mga liryo na lumilikha ng isang mapanghi at nakakasakal na hangin. Nakatayo si Trina sa harap ng mikropono. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang haliging hindi matitibag, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa nangangatog na si Marco. Ang akala niyo marahil ay isang simpleng seremonya lamang ito. Ang boses ni Trina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang gabing ito ay para sa pagpapanumbalik ng dangal na sinubukan ninyong ibaon sa limot. Dahan-dahan niyang itinaas ang unang dokumento mula sa pulang kahon. Ang puting papel ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ito ang ulat ng inyong mga utang sa kasino, Marco. Milyon-milyong piso na kinuha mo mula sa kaban ng aming bahay imprenta. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang bawat sentimong nawawala sa tuwing sasabihin mong may emergency investment ka? Trina, stop this! Nagmumukha kang baliw sa harap ng mga bisita natin. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing kulay ng ube sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. You're just making up stories dahil sa selos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trina. Isang tunog na puno ng pait at paglaya. Selos? No, Marco. Ang nararamdaman ko ay awa. Awa para sa isang lalaking kailangang magnakaw sa isang matandang may sakit para lamang mapanatili ang kanyang marangyang buhay. Inilahad niya ang susunod na papel, ang ultrasound report ni Lucy. At ito naman, para sa aking kapatid sa Turing. Lucy, hindi ba't ang sabi mo ay gagawin mo ang lahat para sa pamilya? Is this how you show your gratitude? Sa pamamagitan ng pagbuo ng bata, kasama ang lalaking mapapangasawa ko? Narinig ang bulungan ng mga panauhin, isang tunog na tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang silid. Napayuko si Lucy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagikbi na wala ng sinumang naniniwala. Everything is fake! Pinagkakaisahan niyo lang ako. Ang sigaw ni Isandro Pelaez habang sinusubukang lumapit sa podium upang agawin ang mga dokumento. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang wheelchair ni Don Rafael ay huminto sa tabi ni Trina. Ang matanda, sa tulong ni Elijah, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata, na dati ay tila walang buhay, ay nakatitig ngayon kay Isandro nang may talas na tila isang hatol ng kamatayan. Bagamat hindi pa lubos na makapagsalita, ang pagturo ng kanyang daliri kay Isandro at ang pag-iling ng kanyang ulo ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay katulad ng mga librong inaayos ko, wika ni Trina. Ang kanyang tinig ay naging mas malambing, ngunit mas matalim. Kahit gaano mo ito punitin, kahit gaano mo ito dungisan, ang core nito ay mananatiling buo. At ngayong gabi, ang bawat pahina ng inyong kasamaan ay babasahin ko sa harap ng lahat. Kinuha ni Trina ang huling dokumento, ang orihinal na sulat ng kanyang ama na nagdedeklara sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana. Attorney Isandro Pelaez, you forged my father's signature to steal our land. Marco Villanueva, you planned to lock my father in an asylum so you could play God with our assets. Ngunit nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang mga Monte Alegre ay hindi basta-basta sumusuko.
Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng bulwagan ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa tiles ay nagpahayag ng pagdating ng mga awtoridad. Tatlong lalaking nakauniporme ang mabilis na lumapit sa kinaroroonan ni Marco at Isandro. Attorney Isandro Pelaez and Marco Villanueva, you are under arrest for multiple counts of fraud and falsification of public documents. Ang deklara ng isa sa mga opisyal. Naramdaman ni Trina ang isang matinding lula. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na, sa wakas, ay nakawala sa isang masikip na hawla. Pinanood niya kung paano nilagyan ng mga bakal na posas ang mga kamay ng mga lalaking nagpahirap sa kanya. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila isang musika ng katarungan sa kanyang pandinig. Napatingin si Trina kay Elijah na nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Ang lalaki ay tumango sa kanya, isang simpleng galaw na nagpahiwatig ng respeto at paghanga. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw ng pagprotesta ni Marco at ang paghagulgol ni Lucy, nakita ni Trina ang kanyang sarili sa salamin ng bulwagan. Hindi na siya ang Trina na nabubuhay sa anino ng utang na loob. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng paglilinis. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na si Lucy na pilit na kinakaladkad palabas ng mga gwardiya. Ate, please, I'm pregnant. Saan ako pupunta? Ang hiyaw ni Lucy ay tila isang sugat na pilit na binubuksan muli. Nanatiling tahimik si Trina habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa gulugod ng aklat ng panalangin na dala niya. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat sa loob ng tahanang ito, gaano kaya katagal bago ito tuluyang maghilom? Ang bulwagan na dati ay puno ng kasinungalingan ay nababalot na ngayon ng isang payapang katahimikan. Ang amoy ng mga lantang liryo ay pinalitan ng samyo ng bagong timplang kape at ang pamilyar na amoy ng sariwang tinta. Habang ang mga awtoridad ay tuluyang inilalabas sina Marco at Isandro mula sa mansyon, naramdaman ni Trina ang dahan-dahang pagluwag ng kumpas sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa labas, ang tunog ng pag-andar ng kanilang mga sasakyan na unti-unting lumalayo, ay tila isang mahabang buntong hininga ng katarungan. Sa loob ng ilang linggo, ang balita tungkol sa tangkang pagnanakaw sa ari-arian ng mga Monte Alegre ay naging usap-usapan sa buong Intramuros at Binondo. Si Marco, ang lalaking laging maayos ang pananamit at puno ng ambisyon, ay nakuhanan ng litrato sa loob ng selda. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang dating mapagmalaking tindig ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo, at ang kanyang pangalan sa mundo ng real estate ay naging kasing kahulugan na ng pandaraya. Si Lucy naman ay naiwang mag-isa matapos mapatunayang kasabwat sa ilang pekeng dokumento. Bagaman hindi nakulong dahil sa kanyang kalagayan, ay itinuring na isang banyaga sa komunidad na dati ay kumupkop sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa social media at ang mga taong dati ay naaawa sa kanya ay tumalikod. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay naisubasta upang bayaran ang mga utang na iniwan ni Marco. Isang hapon, habang nag-aayos si Trina ng mga bagong kagamitan sa kanyang bahay imprenta, nakita niya si Lucy sa labas ng bakod. Ang kanyang kapatid sa turing ay nakasuot ng isang kupasing damit. Ang kanyang mukha ay tila mas lalong tumanda sa tindi ng hirap at puyat. Ang kanyang tiyan ay bahagyang malaki na, ngunit wala ng bakas ng ningning sa kanyang mga mata. Ate, please, kahit sa bodega lang, hayaan mo akong manatili. Ang pakiusap ni Lucy, ang kanyang boses ay nanginginig sa paghikbi. Wala na akong mapuntahan. Marco is gone, and I have nothing left. Tiningnan siya ni Trina ng matagal.
Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pagkaunawa sa kinahinatnan ng kasakiman. Lucy, ang bahay na ito ay hindi na para sa mga taong sumira sa pundasyon nito. I gave you everything, but you chose to take even the thing that was not yours. I hope you find your way. Pero hindi na sa loob ng pamamahay na ito. Ang pagtalikod ni Trina at ang marahang paglapat ng pintong gawa sa Nara ay tila isang formal na pagtatapos sa kanilang ugnayan. Narinig niya ang mahinang paglakad ni Lucy, papalayo. Ang bawat hakbang nito sa tuyong mga dahon ay tila isang paalala ng mga pagkakataong sinayang ng huli. Muling binuksan ni Trina ang Montealegre Printing Press. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito isang talyer para sa mga lumang libro. Sa tulong ni Elijah, ginawa niya itong isang sentro ng pagsasanay para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at luwadoi sa Tai Chin. Ang bawat pahina na kanilang inaayos, ang bawat dokumentong kanilang pinapanumbalik, ay tila pagpapagaling din sa kanilang mga sariling sugat. Si Elijah ay madalas bumisita, hindi upang mag-utos, kundi upang tumulong. Isang hapon, habang silang dalawa ay magkasamang naglilinis ng isang sinaunang makina ng pag-imprenta, ang kanilang mga daliri ay hindi sinasadyang naglapat sa ibabaw ng malamig na bakal. Ang kuryenteng naramdaman ni Trina ay hindi nanggaling sa makina, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. You've done a great job, Trina. Ang papa mo ay masayang-masaya sa kanyang therapy. He's starting to write again. Wika ni Elijah. Ang kanyang tinig ay malambing at puno ng tunay na paghanga. Tumingin si Trina sa kanya. Salamat, Elijah, for believing in me when I couldn't even believe in my own eyes. You didn't just save my father, you saved my spirit. I didn't save you, Trina. Sagot ni Elijah habang tinititigan siya ng malalim. You restored yourself just like how you restored these books. I was just the one holding the lamp. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng papalubog na araw ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng isang gintong anyo sa paligid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakasakal, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Naramdaman ni Trina ang isang matinding payapa, isang hiling na nagmula sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, habang pinagmamasdan niya ang masayang pagtatrabaho ng mga kababaihan sa loob ng talyer, isang hindi inaasahang liham ang dumating sa kanyang mesa. Ito ay isang sulat na walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo nito ay nagmumula sa loob ng kulungan kung nasaan si Marco. Dahan-dahan itong binuksan ni Trina. Ang bawat salita sa loob ay tila isang huling pagtatangka ng kadiliman na muling pumasok sa kanyang buhay. Isang huling tanong na magpapasya kung tuluyan na ba niyang mabubuksan ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tumatago sa mga bintanang kapiz ng bagong ayos na Montealegre Printing Press. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag ay tila mga maliliit na bituin na nagbibigay buhay sa silid na dati ay nababalot ng puot at panlilinlang. Hawak ni Trina ang liham na galing sa kulungan. Ang papel ay magaspang sa kanyang mga daliri at may dalang amoy ng isang mundong hindi na niya gustong balikan. Hindi na binuksan ni Trina ang selyo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang sulat sa apoy ng isang maliit na kandilang nakapatong sa kanyang mesa. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kinakain ng apoy ang puting papel. Ang dulo nito ay nagiging itim at unti-unting nagiging abo na tinatangay ng hangin palabas ng bintana. Ang bawat hibla ng papel na natutupok ay tila ang huling bakas ni Marco sa kanyang kaluluwa na tuluyan ng naglalaho. Sa kabilang bahagi ng talyer, naririnig ang marahang pag-usad ng wheelchair sa makinis na sahig. Si Don Rafael ay dahan-dahang lumalapit. Hawak ang isang fountain pen na iniregalo sa kanya ni Elijah. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at ang kanyang mga mata
ay nagniningning na sa tuwa habang pinagmamasdan ang mga kababaihang abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Papa, look, we finished the restoration of the 19th century ledger today. Wika ni Trina habang lumalapit sa ama at hinahaplos ang balikat nito. Ngumiti ang matanda, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. You did a great job, Trina. Proud of you. Ang boses ni Don Rafael ay paos pa rin, ngunit ang bawat salita ay malinaw at puno ng pagmamahal. Ito ang gantimpalang higit pa sa anumang lupain o kayamanan. Ang makitang bumabalik ang lakas ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang pinto ng talyer ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng tansong hawakan ay naghatid ng isang pamilyar na presensya. Pumasok si Elijah. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang makapal na balumbon ng mga bagong papel na gagamitin para sa kanilang susunod na proyekto. I hope I'm not interrupting a private moment. Ang boses ni Elijah ay may tunong panunukso. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap sa mga mata ni Trina. Hindi naman, Elijah. We were just celebrating our small victory for today. Sagot ni Trina. Ramdam niya ang bahagyang pag-init ng kanyang mga pisngi sa tuwing lumalapit ang lalaki. By the way, did you check the new workshop schedule? Lumapit si Elijah at tumayo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Trina ang init ng katawan nito. I did. Actually, I was thinking maybe we can take a break tomorrow. Dadalhin ko kayo ni Don Rafael sa isang farm sa Tagaytay. The air there is better for your father's recovery. At para na rin makahinga ka naman sa labas ng mga pader na ito. Tumingin si Trina kay Elijah. Sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan na niya kung paano ang huminga nang walang takot. Ngunit sa harap ng lalaking ito, ang lahat ay tila madali at posible. That sounds like a plan, Elijah. I think I'm ready for some fresh air. Dahan-dahang hinawakan ni Elijah ang kamay ni Trina. Isang banayad na paglapat ng kanilang mga palad na tila isang tahimik na pangako. Ang pagpisil ni Elijah sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng isang kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang inakalang patay na. Trina, you've spent your whole life restoring things for others. Ngayon, hayaan mo naman na ako ang tumulong sa iyo na buuin ang sarili mong bukas. Ang bulong ni Elijah ay tila isang awit ng pag-asa sa pandinig ni Trina. Sa labas ng mansyon, ang mga ibon ay nagsisimula ng magliparan patungo sa kanilang mga pugad sa ilalim ng kulay ube na langit. Ang ingay ng lungsod ay tila isang malayo at hindi na mahalagang bulong. Ang Monte Alegre Printing Press ay muling naging simbolo ng katatagan, hindi dahil sa mga lupain nito, kundi dahil sa babaeng nagmamay-ari nito. Isang babaeng marunong magpatawad, ngunit hindi kailanman muling magpapaapi. Niyakap ni Trina ang kanyang ama at tiningnan si Elijah nang may matamis na ngiti. Ang huling kabanata ng kanyang pait ay natapos na, at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang isang bagong panimula na kasing linis ng isang blangkong pahina, handang sulatan ng isang kwentong puno ng tunay na pag-ibig at katarungan. Ngunit bago sila tuluyang lumisan para sa hapunan, napansin ni Trina ang isang maliit na bagay sa tabi ng pinto. Isang anino na tila nagmamasid mula sa labas ng gate. Isang pamilyar na figura na may dalang lungkot at pagsisisi na tila hindi na kailanman muling makakapasok sa paraisong ito. Isang taon ang mabilis na lumipas, at ang bawat segundo nito ay tila isang maingat na pagtatahi sa mga punit-punit na bahagi ng buhay ni Trinidad. Sa loob ng Monte Alegre Restoration House, ang amoy ng lumang papel ay napalitan na ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang masiglang-sigla ng mga kababaihang nag-aaral ng sining ng pagpapanumbalik. Ang bawat pahinang kanilang inaayos ay hindi lamang gawa sa papel at tinta, kundi gawa rin sa kanilang mga pangarap na muling binubuo mula sa abo ng kanilang nakaraan.
Nakatayo si Trina sa tapat ng kanyang paboritong mesa, kung saan nakapatong ang natapos na aklat ng panalangin ng kanyang ina. Ang bawat pahina nito ay malinis na, ang bawat punit ay wala ng bakas, at ang gintong burda sa pabalat nito ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hawak niya ang aklat ng may matinding paggalang. Ramdam ang bigat ng kasaysayang dinala nito, ang aklat na naging susi sa kanyang kaligtasan at ang naging saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi. Dahan-dahang lumapit si Don Rafael, na ngayon ay matatag na ang mga hakbang kahit may gamit na tungkod. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, at ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galak, habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Trina, look at what you've built. Ang bahay na ito. It's more than just a printing press now. It's a sanctuary. Ang boses ng ama ay malinaw na, puno ng katatagan na tila isang huling basbas para sa kanyang nag-iisang tagapagmana. Para ito sa atin, Papa, at para sa lahat ng mga babaeng akala nila ay wala na silang pagkakataong sumulat ng bagong kabanata. Sagot ni Trina habang isinasara ang aklat. Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate ng mansyon. Isang pilak na sasakyan ang dahan-dahang pumasok at lumabas mula rito si Elijah Sarmiento. Wala na itong bitbit na mga dokumento o mga ebidensya ng krimen, kundi isang simpleng kahon na naglalaman ng mga buto ng halaman na balak nilang itanim sa likurang hardin. Lumapit si Elijah kay Trina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naghangad na mag-angkin, kundi ang magsilbing sandigan. Ready for our project this weekend? I promise Don Rafael na aayusin natin ang greenhouse para sa mga orchids ni Tita. Ngumiti si Trina, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Always ready, Elijah. Thank you for staying, even when the pages were still messy. I love the messy pages, Trina, because that's where the most beautiful stories are written. Ang bulong ni Elijah habang marahang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Ang init ng kanilang mga palad na naglalapat ay tila isang selyo ng isang bagong tipan, isang pag-ibig na nanggaling sa pagsubok at tumibay sa katarungan. Sa labas ng mga pader ng mansyon, ang mundo ay patuloy na umiikot. Nakarating kay Trina ang balita na si Marco ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman sa loob ng selda, habang si Lucy ay nanganak na at kasalukuyang namumuhay sa isang malayong probinsya, malayo sa karangyaan at layaw na dati nitong ipinagpalit sa dangal. Wala nang galit sa puso ni Trina para sa kanila. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong alam na ang bawat utang ay nabayaran na ng tadhana. Tumingin si Trina sa huling pahina ng kanyang kaisipan. Napagtanto niya na ang buhay ay katulad ng mga aklat na kanyang minamahal. May mga kabanatang puno ng sakit, may mga pahinang kailangang punitin, at may mga bahaging akala natin ay katapusan na. Ngunit hanggat hawak mo ang panulat ng iyong sariling katarungan at hanggat meron kang lakas na aminin ang katotohanan, hindi kailanman matatapos ang iyong kwento sa kadiliman. Ang Monte Alegre Printing Press ay patuloy na mag-iimprenta hindi lamang ng mga lumang dokumento, kundi ng mga bagong kwento ng katapangan. At sa bawat pagbaba ng tinta sa papel, maririnig ang isang walang hanggang katotohanan. Ang mga pahinang isinulat sa pag-ibig at katapatan ay hindi kailanman matutupok ng anumang apoy ng pagtatraidor. Huminga ng malalim si Trina, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinayaan ang init ng araw na yakapin ang kanyang buong pagkatao. Sa wakas, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagpapanumbalik ng nakaraan, kundi tungkol sa pagtanggap sa isang maganda at malayang bukas.